part 2 pala to guys sa mga advice ko sa mga nanay na katulad ko guys. Kasi sa totoo lang, pasensya na kayo guys kung naputol yung una kong video kasi tumakbo ako palabas kasi biglang marami kasi akong mga sinampay kanina guys, tapos biglang umulan. Kaya napatakbo ako agad. So, yun lang guys, yung advice ko talaga bilang mga nanay na katulad ko. Ingatan natin guys kung ano man yung binigay ni Lord sa atin. Ingatan natin kung ano kabait ng asawa natin. Suklian naman natin ng kabutihan guys. Kasi tao lang tayo dito sa mundo. Maging kontento tayo kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. Binigyan na tayo ng mabait na tao, binigyan na tayo ng mabait na asawa. Bakit kailangan natin ipagpalit sa ibang lalaki? Kasi guys, sa totoo lang, pag ginawa mo sa asawa mo yan, balang araw pagsisihan mo yan. Ako kampante ako sa buhay ko guys. Wala akong nagawang kasalanan sa asawa ko. Siya ang nagloko kasi guys. Nagmamakaawa ako, ilang beses ako nagmamakaawa sa kanya na magbago na siya, na wag niya ako palagi iwanan sa bahay kasi palagi siya lumalabas. Mas pa lang, buntis pa ako sa pangatlo naming anak. Palagi siyang lumalabas guys. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag palagi siya lumalabas tapos nakipagkita sa babae niya, napakasakit, diba guys? So, yun. Ako guys, talaga ako kay Lord na hindi man ako perfectong tao. Kung minsan, kung pinakitaan tayo ng masama ng ugali sa ating kapwa-tao, may time din na parang masakit na sa atin, parang may time din na gumaganti din tayo sa lang yan, sa bunganga lang yan, hanggang salita lang yan. Pero never ako nakipag-away talaga na nagmamayabang or either hindi ako nagmamayabang guys. Never. Kahit kung minsan nga alam naman natin na ganito lang tayo, wala tayong kakayahan. Ako, inaamin ko yan guys, wala akong kakayahan sa buhay. Isang lidigard lang ang trabaho ko, pero marangal. Sabi ko, hindi ako matalinong tao, pero ang trabaho ko is marangal. Nakakapagod man ang trabaho ko, at least wala akong inaapakan na tao. Tapos, yun ang ma-advise ko talaga guys, kung mabait ang ating mahal sa buhay, ingatan natin yan. Kasi, hindi habang buhay, andyan tayo sa taas. Yun lang talaga ang ma-advise ko sa inyo mga inday. Hindi sa lahat ng oras nasa taas tayo. Lalo na pag may ginawa tayong hindi mabuti sa ating kapwa-tao, pag may nagawa tayo na kumbaga nasaktan natin ang ating mahal sa buhay, hindi sa lahat ng oras nasa taas tayo guys. So mas okay na kung anong binigay sa'yo ng Panginoon, tanggapin mo, mahalin mo yung asawa mo, alagaan mo yun. Kasi ako sa totoo lang guys, dumating ngayon may bago akong asawa, alam nyo naman kung sino. Nag-promise na ako kay Lord na kung ano mang kabutihan na binigay niya sa akin, kung ano yung mga binibigay niya sa akin na blessings, isukli ko lahat, ibalik ko lahat yan guys sa kanya. Kasi sa totoo lang guys, hindi lang naman na sabihin natin na tayo, pero ako, loyal talaga ako guys sa buhay. Loyal talaga ako sa asawa ko. Never talaga ako, pag may asawa ako guys, never ako nakipaglandian sa ibang lalaki. Isa lang talaga ang minamahal ko. Pag may asawa ako guys, hindi ako gumagala na magsama-sama sa mga kaibigan kung saan-saan. Hindi. Lumalabas lang ako paminsan-minsan kung may bibilhin ako, na kung magpadala ako ng pera sa mga anak ko, na kung mga program sa store, yun, mapilitan talaga ako guys kasi compulsory yan, hindi pwede na. Kasi nung naranasan ko na kasi guys na Christmas party namin ng
Robinson, ang Christmas party namin sa Robinson guys, naranasan ko talaga na hindi ako nag-attend kasi feel ko mas masaya ako pag nasa boarding house ako, tahimik lang habang naka-live. Tapos kung gusto ko matulog, pagkatapos ng live ko, gusto ko matulog, matulog na ako. Pag mag-attend ka kasi ng party-party guys, kung anong oras matapos, yun din ang oras ng uwi mo at saka late na ang tulog mo. So ayaw ko ng ganun guys, na okay lang na magpuyat ako dito sa sa channel ko, sa live ko, kasi alam ko may patutunguhan, may ibalik yan sa akin na may sahod, may sasahurin ako dito guys sa YT. Pero yung para happy lang, ayoko nang ganun guys. Maano talaga ako. Parang ilang beses na nga ako sinasabihan ni sir na, Biko, para kang bata na ayaw makipag ayaw makipag banding sa mga di ka naman bata, matanda na daw ako. Hindi, sinasabihan ako palagi ng OIC namin na, bakit akala mo ba bata ka pa, na bawal ang lahat, bawal gumagala sa sa labas kasi bata ka pa, matanda ka na dapat. Sinasabihan ako na ganun, pero hindi ako na-offend guys, kasi totoo naman na sabi niya, matanda ka na, dapat marunong ka na din may time ka na din mag-happy sa labas. Pero sabi ko kay sir, sir, mas okay na nasa boarding house ako habang nagpapahinga ako, naka-live ako, kasi may patutunguhan yung pagod ko. Pero pag lumalabas ako kasama nyo, walang patutunguhan yung pagod at puyat ko, kasi wala akong makukuha dyan, puyat lang at pagod. Yun talaga ang prinsipyo ko sa buhay guys. Never ako nag-inom or nakipag banding. Siguro makikita nyo lang minsan guys na sa live ko na may kasama ako sa mga trabaho ko, kasi yun, Thanksgiving party, at saka nag-attend din ako ng general assembly meeting. Every year lang kasi yan nagaganap sa Robinson guys, kaya ang sinong hindi dumating, hindi mag-attend ng General Assembly meeting, may suspension. So, di ba, kung ikaw kaya mo din na hindi ka mag-attend, suspension ka. Tapos naranasan ko na din yun guys, ng December di ako nag-attend ng Christmas party, parang hindi ako pinansin ng namin, ng aming, basta hindi ako pinansin, hindi ako kinikibo, kasi 'di ba once a year lang yan naganap guys ang Christmas party, tapos never pa ako nag-attend. So yun talaga guys, pag sa mga mahalagang ako, sa mga importante na bagay lang ako nag-attend, gumagala sa labas kasama yung katrabaho ko, pag talaga ni Robinson. Pero pag hindi implementation ni Robinson, walang lang, gala-gala lang kasama yung coworker ko, hindi ako sumasama sa kanila guys. Sumasama lang ako sa labas pag Thanksgiving party, General Assembly meeting, kasi once a year lang yan guys. Tapos magalit syempre ang manager namin pag hindi ka mag-attend, kasi part of job yan. So yun lang guys, naputol kasi kanina ang una kong live. Ang mapapayo ko lang po sa mga katulad ko na babae, kung binigyan tayo ni Lord ng mabait na asawa, ingatan natin yan, alagaan natin yan. Kasi bihira sa panahong ito guys, bihira na makakita tayo ng lalaki na loyal sa asawa. So kung anong binigay ni Lord sa atin, alagaan at mahalin natin guys, lalo na ang ating asawa. Mahalin natin sila, kasi sila yung nagbibigay sa atin ng sila yung nagtustos ng mga pangangailangan natin. Huwag tayo magpadala sa lang guys, sa pera, na sabihin, ayoko na sa kanya kasi ganito, maraming sa akin, nagbibigay sa akin ng ganito. O paano yan? Someday kung hindi na siya magbibigay sa'yo, kawawa ka. Iniwan mo na yung asawa mo kasi nang dahil lang sa walang karason-rason, diba guys? So, yun lang ang mapapayo ko sa mga katulad ko na babae. Maging loyal tayo, maging tapat tayo sa ating partner, maging mabait tayo. Dapat kung anong pagmamahal na binigay sa atin, ibigay din natin sa kanila guys. Maging loyal, maging tapat sa asawa.
Na wag natin sabihin na gusto mong yumaman sa mundo, iwanan mo yung asawa mo kahit sobrang napakabait niya. Hindi yan. Mali yan guys. Maling desisyon yan. So, kung kung nasa tamang tao ka na, wag mo napakawalan. Pray mo kay God na maging ano pa yung pamumuhay no. Tutulungan tayo ng Panginoon guys. Kaya yun lang ang ma-advise ko sa aking katulad ng mga nanay. Thank you for watching. God bless you all guys.